kayo po pala. Kayo po yung bagong lipat dito? Ako nga po. Bakit? Sumiter po pala ako dito sa barangay natin. Sahitan ko rin sa ko na. Ano ang kailangan nyo? Sorry, hindi na kailangan. Wala namang sira sa bahay. Ano na yun? Kailangan nyo ito ng tubig. Ipahabos kasi yung tubig sa kusina ninyo. Paano mo alam? Hindi po ako nakakita. Kami ng asawa ko. Ganun po ba? Sige, tatawagan ko kayo kapag merong kailangang ayusin. Aizo. Aizo na lang po. Okay, mag-alala. Makakakilala ko. Kilala ko rin siya. Sige po, pasok kayo. Pakisara na lang po yung pintuan. Lalo na kayo yung asawa ko. Hindi ko na kaya tumira pa rito na mag-isa. Hindi ko na tayo magkakasama yung mga akala namin dito. Kasi kahit alalahanin kahit kung masasaya. Namatayan din kayo ng asawa. Kaya ang taon na. Ang sa mga anak nyo. Hindi kami kinala magkaroon ng anak. Kaya nag-depress ako asawa ko. Ayun. Namatayan din ako ng asawa at anak. 2 linggo na ang nakakaraan. Pareho lang tayo ng dahilan kung bakit ako lumipat. Totoo na masakit mapaligiran ka ng mga alaala sa bahay ngayon. Hindi mas lalo akong bubuo kapag ako ang sa dati namin bahay. Hindi ang nalakas sa kanila. Sa kusina, doon ko inaabot ang asawa ko. Ang gigising ko. Narinig ko lagi ang pagpagpad niya ng mga babae. Ako naalala ko sila madala sa hagdanan. Doon ko sila nakakita ng mga pagkawi ko galing sa trabaho. Malapit yung pintuan namin sa hagdanan kaya sa labas pa lang ng bahay, dinig ko na yung masasayang tawa nilang mag-ama. Kaya mula nung nawala sila, nasakit na ng katahimikan sa hagdanan na yun. Sinubukan ko magpatugtog ng mga kanta sa hagdanan na yun para kunyari hindi na sila nag-iingay. Kung parang kinalala ko na lang yung sarili ko. At nakakatakot na isang araw, makakalimutan na lang natin kung ano yung tulog mo ngayon. Ayokong mangyari yun. Hindi ako papaya. Konti na nga lang yung alaalang meron ako sa kanila dahil masabi ko nagbago sa trabaho. Tapos mawawala pa. Hindi ako papaya. Ayokong mangyari yun. Kasi, hindi ko alam kung ba't yung parang ng utak ko yung isura niya. Yung alaala niya. Makapupot pa kaya tayo sa kanila? Wala namang habang nakakabuhay. Sa pagkawala ng mga nakikita sa bahay. Natututo na lang tayo magbuhay ng wala sila. Ang sana ako, hindi ko sila maaalala. At masasakit ka pa rin tayo. Hindi ko alam kung ano gagawin ko ng gano'n. Kakayanin na mag-isa. Ano bang may ginagawa ko sa sarili ko? Nasanay kasi ako kasama siya. Kaya paano nga ba ngayon? Una lang mag-isa. Kaya ko ba? Mukhang nakaya na naman. Kasi parang ako ibang pagpipilian. Ang isip ko na lang, yung nasa mga kasama ko. Malulungkot siya kapag nakikita ko yung hindi ko. Gusto kong maging makaya sa pinasa masyado. Kasi, hindi mo nakuhin na nandito pa siya sa mundo. Paano kailangan ko rin gawin yan? Mas papahalagahan ko yung kapayapaan nila kung nasan man sila. Pero di ko alam kung paano. Kaya ka ba nakakakilala man lang dito na pwede ka samahan? Kasi yung pagkakamali ko ng mga kailangan. Pinipili ko mapakasa. Mas kung gusto na ako siya ako. Kasi sinarili ko lang. Wala akong kakilala rito eh. Wala akong alam sa barangay na to. Basta lumipat lang ako rito kasi ito yung unang nakita kong bahay na pwede nang lipatan agad. Kasalanan ko tayo kaya pinili ko siya. Kailangan mo makaramay na makaparehas na Salamat po. pinapangako ko sa'yo. Nakahanapan kita ng mga magiging kaibigan mo rito. Marami na kaming karamay mo. Sana
sa pag-alala noong unang beses na nakausap ko si Mang Dano. Napatingin ako kina Lynette at Pailin na panay pa rin ang asara na tawanan habang nauubos ang iniinom nila. Napangiti ako, Papa Dudu. Pinapag ni Mang Dano ang kung niya hahanapan niya ako ng kahahay ko sa pag-iusa. Pinahirapan niya ako ng mga kaibigan makakasama. Sina Lynette at Pailin. After ng ilang months ay nilapit ang mga sinasabi at Lynette sa akin. Nung nagsimula ng pagtanggap ko sa pagkawala ng mag-ama ko. Dahil may dalawang bagong taong buhatin at nagbigay ng ibang kulay sa buhay ko. Hindi ko sinabi lang sa kanilang dalawa at pinili kong mamagitan na lamang ng mga bagay ang ala-ala yun. At nais kong ipagdalot yun sa kanilang dalawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang simpleng isip ng aming bagay sa aming higit pa sa sinuman. Dinadaan ang linawan niya at nilinis. Ginalisan din niya ang mga kalat sa nakaraan namin. Nilinisan niya ang mga puso namin na puno ng galit dahil sa mga hindi napatawad na pangyayari sa buhay namin. Papadudot naging maayos niya ang burol hanggang sa paghatid namin sa huling hantungan ni Mang Hanoy. Hindi ako umiyak noon dahil natanggap kong mas